Bali yung araw ay napatapat nga pala yung sahod ng Webes. Pagkaalabas ko nga pala sa trabaho ay dumiretso na ako para magpadala kasi dumadaing na kasi si Mrs. Wala na raw pambayad ng kuryente, wifi, marami pang iba, pati na rin yung pag-ibig. Nga pala ako nga pala si JR, isang OFW sa Taiwan. Puro padala at wala nang natira. Eh siyang tunay naman talaga guys, wala naman talaga natitira sa aming mga OFW. Kadalasan na natitira na lang talaga sa amin eh, yung mga pang-allowance lang namin, tapos konting savings lang. Tapos minsan yung konting savings ko eh, napapadala ko rin sa papa ko kasi kailangan din makatulong tayo kay papa. Papaso na raw kasi yung rehistro ng kanyang tricycle kasi nagsiservice yun sa school. Hindi ko kasi pwedeng pabayaan si papa kasi nag-iisa na lang si papa. Halos mag-iisang taon na kasing namatay si mama. But anyway, nandito na tayo sa may high life. Dito kasi ako lagi nagpapadala. Papansin nyo nga pala guys, naka-POV shots nga pala tayo. Wala, sinubukan ko lang yung GoPro ko kung maganda yung pagkaka-POV shots. Anyway, nandito na nga pala ako sa high life. Pinag-iisipan ko nga pala kung magkano ipapadala ko, pero parang hindi ko na kailangan pag-isipan kasi talaga namang wala namang matitira talaga sa akin. Pero okay lang yun kasi doon naman talaga yung nawawala yung homesick ko pagka minsan nakakatulong ako sa magulang ko. Minsan nakakapagpadala ako ng pera sa Pilipinas. Kayo bang nararamdaman nyo pag nagpapadala kayo? Di ba guys, masaya sa pakiramdam? Kaya lang masikip sa bulsa yan. Sakit niya, grabe, sobra. Wala na talaga natitira sa akin. Kaya minsan pag binangungutang sa akin, sinasabi ko lang wala nang natira. Nag-a-abroad ka pa. Pero para sa akin guys, ay okay lang wala sa akin matira. Ang importante na ipadala ko sa Pilipinas, tapos nakatulong ako sa magulang ko. At least lahat ng mga bills doon eh settled na. Tapos may konting savings lang, hawak na hawak ni Mrs. Hindi kasi talaga ako guys marunong humawak ng pera, sa totoo lang. Kaya naman talaga pinapadala ko lahat. Pero guys, hindi ko nga pala kayo encourage na hindi magtira para sa sarili nyo. Syempre magtira pa rin kayo para sa sarili nyo. Meron kasi tayong kanya-kanyang ano sa buhay eh. Diskarte kung paano humawak ng pera. Saka guys, depende naman yan sa may sitwasyon eh. Diba, pwede naman kayo tumulong sa mga magulang nyo guys, basta puno na yung salok. Pero sa ngayon, ako eh, wala muna talaga natira sa sahod ko. Madalas, ganito talaga yung nangyayari sa akin. But anyway, nandito nga pala ako sa dorm at pauwi na. Dito nga lang pala ako sa may DC dorm guys, sa may Nancy Kaohsiung. Pagkatapos nga natin magpadala sa Pilipinas at pati sa magulang ko, meron pala akong babayaran dito. Dito kasi sa may dorm namin, hiwalay pang bayad ng kuryente. Diyos ko naman, kaya naman ang taas ng expenses ko ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, puro padala, wala nang natira. Diyan ko nga lang pala guys, pinapark yung bike. Tapos ito na nga, tinagpo ko na nga si Sir Vic, no? At inabot ko na nga yung aming electricity dun sa room namin kasi umabot ng 400 lang naman. Mababa lang naman kasi bihira lang kami gumamit ng aircon. Madalas pinapatay din namin pagka papasok na kami. Guys, yung 400 na yun, hati-hati naman kami. Pagkatapos nga niya, nag-message na nga pala ako sa Pilipinas kung natanggap na nga nila yung padala ko. Siguro hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood. Love you guys. Peace!